Today we're going to talk about a special way to talk about the past. Put in your mind that there are two actions and then we need to show which action happened first. Kaya kita good, kung kita ang mag-istorya, dapat ang listener makasabot dayon kung dunay duha ka actions, dapat kasabot siya dayon unsa ang una nga action nga nahitabo. For example, ani nga sentence. So when Jesus blank received the sour wine, he said, "It is finished." Kung sa Binisaya pa ni, nag-ingon ni nga, sa dihang nadawat ni Jesus ang suka, niingon siya nga, "It is finished." So there are two actions in this sentence. Una, received. Ikaduha, said. So, kani pala nga sentence, mabalaan na nato kung asa ang una. Una niya nga nadawat ang sour wine or ang suka bago siya niingon nga, "It is finished." Now, we have a special way to show that. Naatay special word for that. And that is the word had. Kahit nahitabo naman, had siya dapat, dili has. Ug asa ibutang ang had, diri unahan sa verb. Okay, had. Ang had ibutang unahan sa verb sa una nga action nga nahitabo. Di ba kani ang una? So kay kani man ang una, diha ibutang ang had, unya diha pud siya ibutang before the action. Kay ang had, it is a pointer or a determiner nga this action happened first before the other one. So kung makakita gani mo had, ibig sabihin nauna na siya nahitabo nga action. Gets ninyo? Nya kay nauna man ni mo nang diha gibutang nato ang had. This is what we call past perfect. Past perfect, past had. Perfect, kay ibig sabihin, dunay una nga nahitabo or there is a prior action before the other one. There is an earlier action before the second one. Mauna siya, no? So, sa past perfect, ang ato ang formula is had plus the past participle. The past participle. Nakuha naman na ninyo no, na naman ko gi-post about mga verbs dito sa ato ang FB. So, ako i-summarize, no? Kung dunay duha ka actions, ang unang action butangan ninyo og had para mag-identify nga siya ang una nga nahitabo. And kana nga sentence, di-construct na siya in past perfect tense. Unya unsa ang formula ana? Had plus past participle. Kani siya nga verse ato ni siyang gikuha diha sa John chapter 19 verse 30. Katuning naana sa cross si Jesus and then ingon siya, "I am thirsty." So nagkuha tong nga sundalo og sponge, gi-attach nila atong hyssop nga branch, ginuno nila dito sa suka, unya gibutang nila sa lips ni Jesus. Pagkahuma nato usa na ingon si Jesus nga, "It is finished." Mao ni siya sa John 19:30. So I hope na amo na learn today. Karon ako ipa-assignment ninyo. Unsa ang tama? A. Salvation is about what Jesus did on the cross. And B. Salvation is about what Jesus had done on the cross. So ako lang itong gi-emphasize ang did o ang had done. So pili mo din na A or B. Unsa inyong answer, isulat ninyo diha sa comment. So, thank you for watching our videos. God bless everyone.